Mga kaupak, ano nga ba ang mga nagbabago sa panahon ngayon kumpara sa mga nakaraan? So mga kaupak, ito ang aking part 2 or follow-up vlog sa last content ko kung saan ay talagang ang paglipas ng panahon ay talaga naman marami na ang nagbabago. Kumbaga nagiging high-tech o masyado na nagiging mabilis ang panahon ngayon. Kaya ang buhay ng tao nagiging mabilis na din. Pansinin nyo mga kaupak, halos bibihira na ngayon ang taong umaabot ng 100 years. So, ano pa ba ang mga nagbabago ngayon na dati hindi natin nakikita o inaasahan, na talaga naman ang bilis ng pangyayari at nako, ano nga ba ang mga nagbabago ngayon na dati natin hindi nakikita? Katulad lang ano mga kaupak, katulad ng mga nasabi ko nasabi ko last vlog ko no, na kung saan dati pag pumupunta ka sa mga establishment o tanggapan o opisina, kung ikaw ay naghihintay sa waiting area, nako mga kaupak, naalala nyo ba? Nakikita mo sa living area o sa sala seat, makikita mo ang newspaper, magazine, para libangan mo, diba? Para habang hinihintay mo kung ano yung hinihintay mo, or waiting area sa mga opisina or kahit anong department, mapa-private man, company or government, ay meron nakahanda mga kaupak na magazine para hindi ka mainip. Pero ngayon, mga kaupak, iba na. Password na. Kailangan ang isang establishment o isang tanggapan ay lagi nang may password para yung mga bisita or mga hindi inaasahang darating or mga nangunguliksyon, katulad ng sinabi ko, ano, nakaranasan ko yung dati, nangunguliksyon ako, nagbabasa ako ng magazine or mga latest na balita dahil ako ay mahilig talaga sa politika. Pero ngayon mga kapak, hindi na. Password na ang kailangan ng wifi para isang click mo lang, nako mga kapak, lahat na gusto mong malaman, lahat na sa YouTube, sa Google or iba't ibang platform ng social media ay kumbaga quickly na makikita mo ito agad-agad. Unlike before na naku mga kaupak, nakikita mo lang sa magazine. Kung meron kang gusto ipaabot sa mga kinaukulan, isusulat mo, itatawag mo or lalapit ka sa mga taong nakakaalam kung sino ang dapat iparating yung mga hinaing mo. Ngayon mga kaupak, kung meron ka gusto na malaman mo kung sino man, napaka-powerful ngayon ng social media, i-post mo lang sa social media, malalaman na kaagad, instant o quickly, dahil sa lakas o sa high-tech ng technology ngayon na ang internet or alam mo wifi, di ba? Dahil sa teknolohiya. So ngayon kaya lahat tayo na gumagamit ng mga gadget dapat ay maging responsable tayo or siguraduhin natin bago tayo mag-click, dahil isang saglit lang maaari ka iangat, sana ganun ano, ng social media, or isang saglit lang maaari ka niya ibagsak dahil ganun napaka-powerful ngayon ng isang social media, no? Kahit sino ka pa, kahit sa bundo ka alam mo mga kapak, meron nga yung kasabihan na yun, no? Kahit wala kang kasama sa bahay mo, kahit maiwan ka, ang mahalaga meron kang internet. Lahat ma-access mo, balita, news, comedy and everything, show or mga kung ano-ano, basta mahalaga ang internet. Ngayon mga kapak, alam nyo, ang isang napapansin ko maski sa mga new house
sa mga village or condo, pag lumipat ka, dati, kuryente lang at saka tubig ang inaasikaso ng mga ahente ng mga ganyan, ng mga property. Ngayon mga kaupak, isa na sa pinaka-importante inaasikaso kung ang linya ba ng internet ay meron na. Or agad-agad, isinasama na nila sa pag-apply nila ng mga application form. Halimbawa, ikaw ay nakabili ng condo, nakabili ng house, or kahit anong property, ano, na kailangan maging tanggapan. Lagi na isinasama. Bukod sa ilaw, tubig, nga dati yun lang talaga, ngayon mga kapak, isinasama na ang internet. So, ganun na ngayon ka-high-tech. Ngayon mga kapak, ano pa ba ang mga pagbabago sa mga nakalipas na taon, especially noong 80s, 90s, ano? Noong araw mga kapak, kapag dumaan ka sa EDSA, sa malalaking or national road, dito sa NCR or Metro Manila, mga kaupak, makikita mo yung island. Alam niyo yung island, yung, kumbaga, meron mga tanim na mga kahoy, or ano pa yung bulaklak, ano? Pero ngayon, alam niyo mga kaupak, hindi mo na makikita. Dahil ang nakalagay na sa island sa EDSA, yan na ay ang MRT or train. Or ang mga ano naman, ang mga malalaking highway o big road, katulad ng NLEX at saka South. Naku mga kaupak, halos wala na rin kayo makitang island or yung pagitan, mga kaupak ang tawag doon, island yun eh, yung pagitan ng dalawang kalsada na isang palabas at saka isang papasok. Wala na rin kasi mayroon na skyway. Pero mga kaupak, bakit traffic pa din? Kasi mga kaupak, ang mga tao dumami. Dumami ang tao, ang dating mga palayan, ang dating mga gubat or mountain, ay dati walang tao, ngayon nagkakaroon na ng tao. Ganyan, kumbaga, dumadami ang populasyon natin sa mundo. So, mga kaupa, kaya ngayon, merong mga mambabatas na nagpapanukala na limitahan ang anak ng isang yung isang pamilya. Pero syempre, marami tayo mga kababayan na Katoliko na hindi naniniwala sa ganyan na limitahan. Dahil sa Bible daw, hindi ako nagbabasa ng Bible, sorry ang sinasabi ni God, pagpakarami kayo. Or, pero syempre, di ba, kahit na sobrang dami na kung wala nang makain, parang siguro mali lang ng interpretasyon. Kasi si God is always perfect yan, no? So ngayon, nakaupa, kapag pinigil mo daw ang pagdami ng tao, yan daw ay, kumbaga, labag sa aral ng ating Panginoon. So ngayon mga kapak, kaya ang daming tao ngayon na yung dating mga bundok, dating mga mountain, ay isa lang yun, sorry. Yung dating mga palayan, ako mga kapak, ngayon ay mga subdivision niya. Alam na alam yan ni Pilyar. Dati mga mga kumbaga, wala ng tao ngayon, marami ng tao. Ngayon, bakit dumami? Bakit ang daming sasakyan? Samantala, nagkaroon naman ng mga skyway, liluwagan, kasi hindi niya nakakaya yung bilis ng pagdami ng tao. Tapos, kunti lang yung naidadagdag. Kaya nga, dati mga island ay meron na ngayon skyway. Pero bakit traffic pa din? Kasi mas mabilis ang pagdami ng tao kumpara sa pag-unlad. Ganyan Kaya dapat, pumili tayo ng politiko, may laman ang utak. Diba? Kasi pinaplano lahat niya yan, yung parating pa lang. Kasi kung walang laman ang utak mo, or pinapaboran mo yung interes ng mga negosyante, naku mga kapak, ang ating bansa ay mabagal ang pag-usad ng, kumbaga pag-unlad, pag-usad ng ekonomiya. Ngayon mga kapak, dati, ito pa ang motorcycle, halos hindi mo makikita yan sa kalsada. Ang makikita mo sa kalsada, mga kaupak, halos pang-delivery lang. Yung motorcycle na ginagamit sa pizza or mga fast food. Ngayon mga kaupak, nakikipagpatintiro na o nakikipag-unahan ang mga motorcycle sa mga sasakyan or four wheels. Alam nyo mga kaupak, dati, pag nasa kalsada ka, wala kang halos makikita niyan ng mga motorcycle. Puro lang, kung meron kang makita, yung nagde-deliver lang, katulad sinabi ko, nagde-deliver lang pizza or
mga fast food katulad ng Jollibee, McDonald's. So ngayon, mga kaupak, naku, napaka-high-tech na. Hindi lang food delivery ang dinideliver ng mga motorcycle. Meron na rin ngayon angkas. Joyride. Kaya kung ikaw ay nagmamadali ulit na, maaari kang sumakay na makakarating ka ng mas mabilis. Kasi ang motor sumingit ng sumingit. Pero hindi siya masyado safe. Hindi ko naman sabihin hindi safe, pero hindi siya 100%. It's dangerous to use. Lalo na kung emergency, nagmamadali ka kasi kunting mabangga ka lang, umasagi, umadulas, automatic simplang ka. Delikado ang motor. It's not safe, no? Unlike sa mga kotse o mga four wheels na kahit na dumikit ka mabangga, what happened to you, it's okay. Because your body inside the car. Unlike the motorcycle, quickly, if you fall or nabangga ka, na-hits ka, tilapon ka. Ganyan ang pagbabago ng panahon. At saka mga kapak, ngayon alam nyo ba, napansin nyo ba? High-tech na rin ang mga pagbayad sa tollgate. Dati mga kapak, magbabayad ka ngayon. Ngayon mga kapak, hindi na rin. Mga tinatawag na nating card o electronics payment na kung saan mayroon kang sticker pag dumaan ng sasakyan. Pag dumaan yung sasakyan mga kaupak, automatic aangat yung barrier na nakaharang doon. Kung ikaw ay sakasakaling meron kang tatawag na e-pass. Yung e-pass yung ina-applyan sa tollgate para hindi ka maabala, hindi mo kailangan mag-provide ng money, maglabas-pasok ka sa tollgate. Ganun na rin siya ka-high-tech. Unlike before, walang ganyan. Talaga pag lumabas ka sa tollgate, magbabayad ka. Tsaka alam nyo mga kapak, napaka-high-tech na rin ngayon. Ng lahat ng bagay, pati ang GCash. Alam nyo ba ang GCash mga kapak? Dati walang ganyan. Ngayon, meron kang GCash or credit card, isa-swipe mo lang. Pero ang credit card, matagal na yun. Pero ang GCash, gagamit ka ng phone para mag-avail ka ng gusto mo. So, babayaran mo through GCash. Dati mga kapak, walang ganyan. So mga kapak, Happy New Year sa inyo lahat. Hanggang sa muli. Bye!